All goods mga nilalang, halos 2 taon na din ang lumipas simula nung nabuo natin tong ating camper van. At sa loob ng 2 taon na yon, marami na tayong adventure na napuntahan. Kasama to si Homie. Marami ako na-realize, marami ako natutunan at mga na-experience. Kaya naman naisip ko na sa loob ng 2 taon na yon, sulit na din yung ginawa natin setup dito sa loob. It's time naman na para may apply ko yung mga natutunan ko sa 2 taon na pagbabiyahe natin. Sisirain na natin tong camper van, aalisin na natin yung mga gamit dito sa loob. Plano ko tong palitan ng bago, i-renovate natin si Homie. Mikey Lista Vlogs. Tanggalin na muna natin tong ating kitchen dahil papalitan natin to ng bago. Bali, ipipix ko na siya dito para hindi na siya nilalabas. Tinanggal ko na yung mga ibang gamit dito sa loob. Ang magiging power source natin sa pag-renovate kay Homie is itong EcoFlow River 3 Max Plus. Although meron naman tayong power source dito sa ating bahay, pero mas gusto kong gamitin to para matest din natin siya kung hanggang saan nga ba itong unit na to. Sasaksak natin dito syempre yung pan at yung mga iba natin power tools. So kasalukuyan nasa 100% siya ngayon. Pinul charge ko muna siya. Ang EcoFlow River 3 Max Plus kasi ay may 600 watts rated output at may 1,200 watt naman na X-Boost, kaya sigurado na kaya nito mga power tools na gagamitin natin. Grabe din yung duming naipon niya, oh. Nakalawang na din yung ating drawer slide. So 81% na yung ating EcoFlow. Kinalas pa lang natin gamit yung ating driller, pati yung electric fan at itong mga ilaw. Bago ko simulan itong renovation natin, sinubukan ko muna kung ang lahat ng power tools ay gagana dito sa ating power supply. All goods naman at gumagana ang lahat. Dito ay nilagay ko na rin ang running time ng bawat power tools na pinagana ko para may idea kayo kung gaano tatagal ang EcoFlow River 3 Max Plus. Kung ang wattage na isasaksak mo ay nasa 1,000 watts below, pwede mong i-on ang X-Boost sa application ng EcoFlow para mapagana mo to. All goods mga nilalang, ikalawang araw na ng pagka-renovate natin dito kay Homie. So medyo naglinis-linis tayo ng mga alikabok dyan. Anyways, kumukuha na ako ng sukat ngayon. Nagagawin natin framing dito. So ang una, magpe-frame muna tayo dito ng mga doors for doors or mga kahoy bago natin tatapalan ng plywood. Ang final na napag-usapan namin ni Joanne is dito na ilalagay yung cabinet. Pa-L siya dito. Tapos yung kama namin is dito na na side. Yan. So kasalukuyan nagsusukat ako ng mga framing natin dito. Siyempre gamit pa rin natin yung EcoFlow. 79% na siya ngayon. Nakasaksak din yung battery ng ating GoPro.
Yun o, sakto-sakto yung mga pinamili natin. Pinakamahaba dyan 10 feet. Ngayon ko lang napagtanto na 10 feet pala yung haba ng van natin. So kailangan ko magputol ng 4 na 2 feet para sa itaas ng ating cabinet. Ang gagamit na tayo ngayon ng jigsaw. Itong jigsaw natin ay may 400 watts. Nakarekta, saksak yan dun sa ating EcoFlow. Kaya naman ng ating EcoFlow yung full power na itong jigsaw. All good. Itong sander, subukan natin kasi 200 watts lang naman to. All good sa dito natin yan. Nakagawa na tayo ng konting frame, no? Anyways, tutuloy na lang ulit natin yan. Silipin natin kung anong percent na ng EcoFlow. Nasa 51% na siya. Gamit natin yung mga power tools. All goods mga nilalang. Ikatlong araw na natin sa pag-renovate kay Homey. Tignan natin yung EcoFlow kung ilang charge na lang. So yun, sa ikatlong araw natin, meron na siyang 50% na natira. All goods pa yan, mahaba-haba pa, no? Lalagyan natin ng divider dito para sa dalawang cabinet. Ngayon, kailangan masentro natin siya. Nasa 72.5 cm. I-divide natin siya sa 2. 36.25. Yan. So meron na ditong drawer slide para sa ating table or office station. So meron ditong dalawang cabinet. Tapos dito magsisilbi itong mga damitan siguro. Bali hanggang dito lang tong edge na to, para pagpasok natin hindi tayo masyado masikip, no? Pag ganito yan, magiging parang ganyan yan. Dumating na tong ating in-order na driller. Makakatulong to sa paggawa natin dito kay Homey. Tingnan mo nga. Ano? Okay ba? Okay. Okay ba yung ginawa ko? So yung mga nilalang, naloobat na ng tuluyan ito ating EcoFlow. Zero na siya. Ika-4 na araw na ng pag-renovate natin kay Homey. Nilagay ko na muna dito yung frame na ginawa natin para mapakuan at mapatibay natin ang gusto to. 100% na ulit ang ating EcoFlow River 3 Max Plus. Magagamit na ulit natin siya sa paggawa kay Homey. Gawa naman tayo ngayon ng drawer slide para dito. Isa sa dahilan kung bakit gusto ko yung mga screw type lang, para kapag kinalas mo siya, madali siyang makalas, no, na hindi masyado nasisira yung materyales. Halos 80% ng mga ginawa natin last time sa cabinets ni Homey ay halos screw type siya. Kaya naman ito, magagamit pa natin yung materyales na to para sa paggawa ng panibagong drawer. Yan, nakapag-cut na tayo, ipipix ko na lang yan at dito yan lalagay. Drawer slide.
So yung mga nilalang na pit check na natin siya, men. Sakto lang yan. Bali maglalagay pa naman tayo ng plywood dito. Laminated kasi yung plano ko ilagay dito para hindi na tayo masyado magpintura. Kung magpipintura man, itong frame na lang. Base kasi sa experience ko, pag pintura yung pinaka sidings niya, madalas na nagkaka-chip o nasisira yung pintura niya, kaya plano ko laminated na ilagay. Pagkatapos kong ibalik yung ginawa nating frame sa van, dumiretso na ako sa magkakat ng laminated plywood para sa sidings na cabinet na to. Iniwan ko na sa kanila at sila na ang bahala maglagay ng side at pinto ng mga cabinets natin. Hanggang dito na lang muna ang update natin sa renovation ni Homie. Sa susunod naman ay gagawin natin ang bed system nito.